Dito sa amin sa San Miguel, Bulacan, yung isa sa pinakatinamaan ng bagyong Carding. Pati kami hindi talaga nakaligtas sa baha. Sobrang babaw at simple lang nitong nangyari sa amin kumpara sa iba naming kababayan na grabe talaga yung dinanas. Madaling araw nagsimulang tumaas yung tubig kaya doble hirap. Gising kami pero sobrang bilis ng taas ng tubig kaya wala talaga kami halos na isalba na. Within 10 minutes lang ata yung pagtaas ng tubig. Buti na lang din yung tatay ko bago makataas yung tubig na ibaba na niya yung general switch ng kuryente. May kuryente pa din kasi kahit baha na. From 1:30 AM hanggang mag-umaga nang humupa yung baha, lahat kami nakatayo lang. Buhat yung mga bata, sila Gio at Jazz habang tulog. Nakatungtong lang kami sa kama. Actually, yung kama na tinutungtungan namin, abot na din ang baha. Gumagalaw pa nga siya dahil naigagalaw ng tubig. Halos lahat ng gamit nagsitumba talaga. TV, cabinet, purifiers, kahit yung ref namin tumumba. Umabot ng hanggang bewang yung tubig sa sala namin. Dito naman kung saan kami nagstay, umabot ng hanggang lagpas tuhod. 6:30 AM, ayan, humupa na ng paunti-unti yung baha. Dito sa labas, umabot ata ng hanggang leeg. 'Di ba? Parang isang malaking swimming pool. Eto nga palang sasakyan namin sa gilid, inabot din ng baha. Hindi na kasi siya naialis dahil ang lalim na ng tubig sa dadaanan kaya wala nang magagawa. Meron ding dalawa pang motor na nalubog din sa baha. Kung tumaas pa siguro yung tubig, hindi na namin alam kung ano bang gagawin namin. First time lang namin ito naranasan at grabe pala talaga yung hirap. Hindi mo talaga malalaman kung saan ka ba magsisimula, kung ano bang gagawin mo talaga. Sobra yung kaba, tsaka yung takot na nararamdaman. Lalo na, doble, triple pa, dahil may kasama kaming bata. Magtatanghali na wala naman na yung tubig. Ayan, puro banlik na at simula na ng matinding linisan. Wala kaming kuryente at tubig kaya doble hirap pala talaga sa paglilinis. Buti na lang din, nandito yung mga in-laws ko kaya andito kami sa sasakyan para makatulog sila Gio at Jazz nitong tanghali. At buti na lang din, walang muryot etong dalawang makukulit. Halos lahat ng damit namin nabasa talaga ng baha. Ultimo mga panty, Diyos ko po. Kaya ayan, nasa labas lahat. Kaso umulan naman ulit ng tanghali. Etong pinto yung sa may kwarto namin. Ayan, meron siyang maliit na baitang. Eto naman yung sa may daan kung saan kami nagstay. Eto na yung may pinaka mataas kasi wala kaming second floor. So ayan, eto yung kwarto namin. Ayan yung cabinet ng dalawa na umabot hanggang dun sa dalawang cube sa ilalim yung nabasa. Kaya halos walang damit sila Gio. And then kami naman, ito yung cabinet namin ni Daddy, yung 3 drawers basa. Ayan yung kutsyon. Ito naman yung gaming room ng kapatid ko. Basa dito yung iba niyang gamit. Halos lahat ng saksakan nitong computer niya basa. Buti etong monitor, CPU at yung ibang gamit hindi naman nabasa. Buti hindi din siya tumumba gaya ng ibang mga gamit namin na tumumba. Ito naman yung sa may labas ng gaming room. Ayan, dito naman sila Ma'am Fe, ayan, basa din yan. Then dito sa may kwarto, yung sa may labas, ayan yung parang stock room, ayan siya. Makikita niyo, diba? Puro pa siya banlik. Kasi hindi pa talaga siya nalilinis. Ayan, sobrang baha din yan. Ito naman yung sa kwarto ng kapatid ko. Ito naman yung halos nasa tapat lang ng kwarto namin. Ayan, makikita nyo, basa din yung sa cabinet niya. Tapos may table siya na nasira. Yan yung mga kutsyon namin dahil halos lahat talaga basa. Tapos nilagay lang namin siya dito. Ito yung cabinet na nasa labas ng kwarto namin. O, diba? Lahat sila basa. Ito yung ref namin. Bumagsak yan ng 2 beses ata. Sa mga nagtatanong kung kamusta daw yung mga BMs ko, yung mga BM ko naman is halos lahat sila expired na. So, mga gagawin ko na lang talaga yun na breast milk soap. Kaso, tumumba nga siya, kaya wala na rin. Naitapon ko na din. Dito siya sa freezer, pero wala na. So, wash out na talaga. Kaya natapon na namin lahat ng natitira kong breast milk na gagawin ko talaga sanang breast milk soap. At hanggang ngayon, etong ref namin, hindi pa di talaga siya gumagana. One day after nung bagyo, nagpa-check up naman kami. Follow-up check-up lang nila Gio at Jazz dahil before nung bagyo, nagpa-check up kami dahil may ubot sipon pa rin sila Gio for 1 week na. So, nagpa-check up kami, x-ray, and si Jazz, medyo na-trigger ulit yung pneumonia niya dahil nagkaroon siya ng mild pneumonia nung nagka-COVID kami. Buti, mild lang din naman, sabi ni Doc. Marami lang siyang plema, pero okay naman daw, hindi naman daw pang-confine. Si Gio naman, meron lang konting plema at konting sipon, pero okay lang. After follow-up check-up namin, okay naman na daw, wala na halos plema, tatapusin na lang yung mga gamot. Oo, talagang maano mo na. Parang dagat na yun.
ano mo na.